Muli po ay isang magandang araw ang aking pagbati sa bawat isa na makapanonood ng pag-aaral na ito. Atin pong patuloy na tinatalakay ang patungkol sa doktrina ng Iglesia, the doctrine of the Church or yung ecclesiology. At sa hapon pong ito ay nasa ikatlong bahagi na po tayo ng 3-part series ng ating pag-aaral. Atin pong tinalakay ng una ay yung definition ng church. At isa po sa mga definitions ay ito: the church is a community of all true believers for all time. Yan po ay sabi ni Dr. Wayne Grudem. So lahat ng mga mananampalataya, kasama na po yung mga Old Testament saints at mga New Testament saints during the time of Jesus, even mga apostles, at maging yung mga kasalukuyang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at yung mga future believers pa ng ating Panginoong Jesucristo kabilang sa church for the purpose of worshiping God. Ayan, kakatipon sa layunin ng pagsamba sa Panginoon. Yun po yung ating unang bahagi. Pangalawa, tinalakay ko po yung foundation ng church po ay nakatayo sa isang matatag at matibay na foundation. Ito po ay walang iba kundi yung teachings of the apostles and prophets, na ito po ay nakatayo sa katuruan ng mga apostol at ng mga propeta. In other words, it is based on the biblical truth, the preaching of the gospel, at hindi sa karunungan ng tao o sa struktura, kundi sa mga katuruan ng salita ng Diyos. And then part 3, ito po yung ating pag-aaralan ngayon, the nature of the church through metaphors. Para lalo pa natin maintindihan yung kahulugan ng church, maliwanag tungkol sa church, may mga metaphors o mga images na ginamit po ang Bible para ilarawan o itulad ang isang iglesia, ang church ng Panginoon sa mga bagay na to. At ito po yung ating tatalakayin. So sa ating pong pag-aaral ngayon, meron po tayong tatlong mahalagang metaphors na tatalakayin at meron pong bearing ito o kahulugan ito sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. The Bible describes the church using various images. As a family, bilang isang pamilya, bilang babaeng pakakasalan ng Panginoong Jesucristo, the bride of Christ, and also as a body, bilang katawan na may maraming bahagi ng ulo o ang head ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, unahin po natin ang church bilang isang pamilya. Sabi po sa 1 Timothy 5:1 and 2, sabi po ni Paul, tagabilin niya kay Timothy, "Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, in all purity." So bilang batang pastor, ang tagubilin ni Pablo kay Timothy na batang pastor ay huwag pagsabihan yung mga matatanda kundi palakasin. Tulad bilang isang ama, mga kabataan bilang mga kapatid na lalaki, mga matatandang kababaihan bilang mga ina, at bilang mga kabataang babae bilang mga kapatid na babae. So makikita natin yung idea ng isang pamilya bilang ama, ina, at mga kapatid. Sabi po sa Ephesians 3:14-15, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named." So sa loob ng isang pamilya, meron pong tinatawag na ama. At ang ating pong ama ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos, na siya po yung pinagbubuhatan ng lahat ng pagkaama sa daigdig. So, bilang miyembro ng isang pamilya, ang ating pong ama ay walang iba kundi ang Diyos. Wala po tayong ina. Okay, ulitin ko po yan. Meron po tayong amang Diyos, pero wala po tayong inang Diyos. Okay? Dapat po malinaw sa atin. Yan, mga katotohanan na yan. Pero, tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo magkakapatid sa Panginoon at siya yung ating ama. We are His sons and daughters bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae. 2 Corinthians 6:17-18, "Therefore go out from their midst
and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ito po yung tagubilin ni Paul sa mga mananampalataya sa Korinto na huwag sila makikiisa sa mga gawain ng mga di mananampalataya, tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paghahain ng mga pagkain inihandog, o pagkahain sa mga pagkain sa templo. Ayan. So, yun po ang dapat na malinaw sa atin, sapagkat tayo po ay inihiwalay na ng Diyos. We were separated from the world. Kaya po yung salitang Ecclesia ay galing sa salitang ek, o sa Griego, to be called out. Called out, ibig sabihin tinawag mula sa, tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At kapag tayo ay nasa liwanag na, hindi na tayo dapat bumabalik pa sa kadiliman. Kaya tayo tinuturing ng Diyos na kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae, at siya yung ating Ama. So, dahil tayo kabilang sa pamilya ng Diyos, tayo magkakapatid sa pamilya ng Panginoong Diyos. Sa Matthew 12:48-50, sabi po doon, "But he replied to the man who told him, 'Who is my mother and who are my brothers?' And stretching out his hand toward his disciples, he said, 'Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother.'" So, ang context nito, nandun po sa labas si Mary, kasama yung mga brothers ni Jesus sa flesh, na anak ni Joseph. Hinahanap po si Jesus at may nagsabi kay Jesus na naroon sa labas yung kanyang pamilya. Pero sabi ng Panginoon, sino ba yung aking ina at mga kapatid? At kanya pong ini-stretch, ibig sabihin pinakita. Ito yung aking mga ina at mga kapatid, yung mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit ay ang aking ina at mga kapatid. So ito po ay spiritual ng pagkakapatid. So yun po yung turing ng Panginoon. The same way, yun po mga ibinilang ng Diyos sa pamilya niya, sa church, ay atin po masasabing spiritual brothers and sisters. Kapatid natin sa Panginoon. Kahit saan pa man sila galing, ano pa man yung kanilang background, whether nagtapos sila ng mataas na antas ng pag-aaral o hindi sila nakatapos ng elementarya, kapatid pa rin natin sila sa Panginoon. We belong to the same family of God. So, mahalaga po yun dahil ang pamilya po ay binubuo ng dapat na nakakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan. At ang ating Ama ay patuloy na nagpo-provide, para sa pangangailangan ng sambahayan niya, ng kanyang buong pamilya. Ikalawang metaphor ay ang bride of Christ o yung babaeng pakakasalan ng Panginoon. Ito po ay galing sa ESV Study Bible. Ito po ang aking mga susunod na ipapaliwanag sa inyo. Una, Christ saves and sanctifies His people through His sacrifice on the cross, which serves as the model of relationship between husband and wife. So yung pong pag-aalay ng buhay ng Panginoong Hesukristo doon sa krus, ito po ay isang malaking sakripisyo on His part. At ito po ay nagsisilbing modelo ng kaugnayan na meron ng asawang lalaki sa kanyang kabiyak. Sabi ni Paul sa Ephesians 5:25, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her." So ito po yung admonition ni Paul sa mga asawang lalaki, napakaibigin ang asawang babae tulad ng pag-ibig ni Hesukristo para sa iglesia na kung saan ipinagkaloob niya kanyang sarili. So kaya masasabi na ang iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay maihalin tulad sa isang babae na pakakasalan. Dalawa, Christ's self-sacrificial love for His bride continues as He feeds and cares for her, she who will one day be presented to Him in spotless perfection. So matapos niyang tubusin sa kasalanan ng kanyang iglesia, ang kanyang babaeng pakakasalan,
ang Panginoong Hesukristo bilang lalaking magpapakasal sa iglesia ay patuloy na nagpo-provide, papakain at nag-aalaga sa kanyang iglesia, at nais niya na iharap ang kanyang iglesia sa Diyos ng walang bahid at kapintasan, at siya lamang ang makagagawa nito. Sabi sa Ephesians 5:29, "For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church." So wala daw tao na namumuhi sa kanyang katawan, kundi inaalagaan at pinapakain. Ganun din ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo sa iglesia na kanyang pakakasalan. Kanyang pinapakain sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kanyang inaalagaan patuloy ang kanyang iglesia sa iyong ating dakilang pastol. Okay? Hebrews 12:23, "And to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect." So, ito po, kung di ako nagkakamali, ang context dito ay yung pagharap ng mga Israelita sa Mount Sinai, no? Natatakot sila. At dito naman ay ang pagharap ng mga mamamayan ng langit, okay? Ng mga mananampalataya sa Panginoon sa Mount Zion. At ito po yung Mount Zion, ay ito po yung langit, yung city of Jerusalem, the new Mount Zion of God, na kung saan dito ay nakatala yung mga pangalan ng mga mananampalataya doon sa langit. They were already enrolled in heaven. Sila yung mga tinatawag sa text sa verse na to na mga assembleya ng mga panganay, no? Sapagkat sinabing panganay, napakahalaga ng salitang firstborn kasi sila yung mga tagapagmana. Okay? Malaki yung mana ng mga panganay. Kaya bilang mga mananampalataya, tayo ay tagapagmana ng langit na bayan. No? At yung ating mga espiritu ay pinagpaging matuwid at ginawang ganap ng Diyos sa kalangitan. No? So, kaya mahalaga ito. Ganito yung pagkatalaga ng sarili ng Panginoong Hesukristo sa atin, na hindi lamang nung siya mamatay, kundi hanggang sa makarating tayo sa langit, no? Andun ang pangangalaga at pagpapabanal sa atin ng Panginoon hanggang sa tuluyan natin kamtan ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, as the bride of Christ, the church should strive for undiluted devotion to Christ, who is her jealous husband. So habang nasa daigdig na ito, tayo mga mananampalataya, the church, tayo na kailangan magsikap, no? Na magkaroon ng tunay, tapat na pagtatalaga ng ating sarili. Kapag mahal mo ang Panginoon, you will be devoted to Him, no? Hindi mo siya ipagpapalit sa anumang bagay na meron ng mundong ito. Kaya yun ang inaasahan ng Diyos sa kanyang iglesia, na ang ating devotion ay sa kanya lamang. No, we cannot serve two masters. No, sabi ng Panginoong Hesukristo, we cannot serve both God and money. Kaya dapat ang ating devotion ay sa Panginoon lamang. 2 Corinthians 11:2-4, sabi ni Apostol Paul, "For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaim, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough." So inadas dito ni Paul yung mga napapanggap na mga apostol, na kung saan ay madaling tinatanggap ng mga taga-Korinto ang kanilang mga aral. Pero dito pinapakita ni Paul na yung kanyang pagnanais, no, na ipakasal ang iglesia sa nag-iisang lalaki, no, at maiharap sila ng malinis sa Panginoong Hesukristo. Pero nakakalungkot kasi
madali nilang tanggapin kagad yung mga false teaching na pumapasok dito. Dala ng mga nagkukunuring mga apostol, no? So, dapat magkaroon ng sincere and pure devotion sa Panginoong Hesus Kristo. Ngayon po ang nakakalungkot ay maraming mga false teaching na ang turo ay ang devotion ng mga tao ay wala na sa Panginoong Hesus, kundi nandun na sa mga false teacher. Tagasunod ni ganito, tagasunod ni mangangaral na ganoon, hindi na tagasunod ng Panginoon, tagasunod na ng mangangaral na tanyag, sikat. Kapag hindi siya ang mangangaral, hindi siya pakikinggan, lalangawin yung kanyang preaching at ang kanyang sermon. Pero kapag yun ang mangangaral, maraming nanonood, no? Kasi hindi na sila tagasunod ng Panginoon, kundi tagasunod na ng mangangaral. Ayun po ay mapandaya, no? Di bali na lang kung ang pangangaral na talagang mula sa salita ng Diyos. No po? At dapat talagang pakinggan, at dapat hanapin, at dapat kaaliwang pakinggan. Pero kapag ang pangangaral ay naglalayong ihiwalay ka sa Panginoon at palitan ng mga filosofiya at ng mga positive mental attitude, ang mga preaching sa mga pulpito, ito ay nakakalungkot. Hindi magdadala ito sa buhay na walang hanggan. Okay, pang-apat. For God's people should be motivated by and longing for the great wedding banquet as they await the return of their bridegroom. Revelations 19:7-9. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb is come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. And the angel said to me, Write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true words of God. So, mga nananampalataya, bilang babaeng pakakasalan, ang Church ng Panginoong Jesucristo, no, ay dapat masasabik tayo doon sa pagtitipon sa langit. Yung magkakaroon doon tinatawag na banquet, the wedding supper of the Lamb, na kung saan imbitado lahat ng mga mananampalataya, no? At sila ay nakadamit ng mga puting-puti. At yung damit na puti, sabi dito, kinakatawan ito ng mga mabubuting gawa nung sila nasa daigdig, no? So, magaganda kasuotan, maputi, malinis, kinakatawan ng mga mabubuting gawa, no? Ay, kung dito sa daigdig na ito, ikaw napakaganda ng damit mo, ngunit wala ka naman sa Panginoong Jesucristo at di ka kita ng mabubuting gawa para magparangal sa Diyos, ay sa langit ay hindi ka tatanggapin, no? So yun ang mabigat. Kaya dito dapat ang church bilang babaeng pakakasalan nananabik sa pagbabalik ng Panginoon, no? Di ba gano'n naman ang kakasalin, nananabik na sila may kasal agad, gusto na kaagad na maglakad sa aisle, ano po. So gano'n din dapat tayo bilang church. Yun ang ating kasabikan, yung makakita natin ng Panginoon. Okay? And then, tapos na po yung ating una, yung as a family, tayo ay pamilya ng Diyos sa yung ating Ama. Pangalawa, bilang tayo yung tinatawag na babaeng pakakasalan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Pangatlo, body of Christ. Ayan. So, Paul's two metaphors of human body to describe the church. So, meron pong dalawang bahagi ang paggamit ni Apostol Pablo ng image ng katawan para i-describe ang iglesia at ang kaugnayan ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Una, whole human body where Christ is not viewed as its head. Yung buong katawan na kung saan hindi po isinama ni Pablo si Jesucristo bilang ulo. Ito po ay sa 1 Corinthians 12:12-27 na tumutukoy sa mga iba't ibang uri ng spiritual na kaloob at ibang uri ng paggamit nito, ngunit nagkagaling sa isang espiritu, sa isang Diyos at sa isang Ama, no? Sabi doon sa 1 Corinthians 12:15-16,
If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. So makikita natin yung paa, yung kamay, yung tainga at yung mata na ito'y naglalarawan sa bawat bahagi ng isang katawan na mahalaga. Ng bawat bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Bawat isang mananampalataya ay mahalaga at may kaloob na po pwedeng magamit upang luwalhatian ng Diyos at magpatibay sa kanyang iglesia. Ito yung unang metaphor na hindi kasama ang Panginoong Jesucristo bilang gulo, body of Christ. Pangalawa, ito na yung kasamang Panginoon. The body with Christ as hair or its head. Ephesians 1:22-23. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Ephesians 4:15-16. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Colossians 2:19. And not holding fast to the head, from whom the whole body nourished and knit together through its joints and ligaments grows with a growth that is from God. So dito pinapakita na ang katawan na iba't ibang bahagi, iba't ibang ngunit pinaghuhugpong, no, ng isang joint, no, ay merong ulo. At ang ulo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At sa church, ini-expect ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos, na ang bawat bahagi ay mag-function ng proper. Ibig sabihin, may role na ginagampanan ng bawat isang member ng church. No? Para ang buong church ay lumago. So, dapat natin makita ano ba yung function o yung role na pinapagawa sa akin ng Panginoon para sa pangkalahatang paglago ng church. No? So, dapat ganun ang ating kaisipan bilang mga mananampalataya. Na ako'y kabilang sa church at ano yung pwede kong magawa, no, para lumago ang church, para tumibay ang church, para lumakas ang church. Ano yung contribution na pwede kong gawin? Dapat ganun ang ating mga mindset, mga minamahal kong kapatid, na hindi nakaatang sa leadership lang ang lahat ng gawain, na lahat tayo kumikilos dapat, lahat tayo nananalangin, lahat tayo nagpa-participate, lahat tayo nagtatalaga ng ating sarili. Kasi, yun ang idea ng isang malusog na katawan. Lahat ay nagpapunction. No? Kung ang isang bahagi ng katawan ay may problema, halimbawa, malabo kahit isang mata lang, apektado ang buong katawan. Kung sa isang bahagi na hindi nagpa-function ng tama, ay nanghihina ang buong katawan. In the same way, nais ng Panginoon na tayo ay mag-function. Kumilos. Hindi yung tayo ay nakaupo na lamang at wala tayong ginagawa. Paano tayo lalago sa ating pagkakilala sa Panginoon? Hindi tayo dumadalo ng Bible study. Hindi tayo maatin ng prayer fellowship. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagsishare ng gospel. Hindi tayo naglalaan ng panahon para manambahan. So, dapat maunawaan natin ito na tayo ay kabilang sa isang katawan at tayo ay may bahagi na dapat nating gampanan. No? At nakaka-discourage po yung kapag kalahati ng miyembro ng isang church ay mga tamad, nakaka-discourage yan. Huwag na yung kalahati, yung man lang sa ikatlo na tamad sa pagdalo, nakaka-discourage po. Tamad sa pag-attend, tamad sa pakikisama sa gawain ng Panginoon. Talaga nakaka-discourage po yan. Compensation na lamang po ay the Lord know who is His. Alam ng Panginoon kung sino talaga ang sa Kanya.
At yung talagang sa kanya, abay kasama yan na lumalago. So sabi ni Paul, by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Hindi lamang lumalago sa kabanalan, kumatibay sa church. Kapag po ang isang church ay malusog, talagang kusang lalago yan. Okay? So mahalaga po yung body of Christ. So ito po yung iba pa mga metaphors or images ng church. Yung pong branches on a vine. Tayo po ay yung mga sanga na nakakabit sa tunay na puno ng ubas. Sabi doon ng Panginoon yun sa John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So kung tayo ay talagang kabilang sa church, ay tayo magbubunga. Hinahanapan tayo ng Panginoon ng bunga. At wala tayong magagawa sa ating sarili para tayo magbunga kung hindi tayo nakakabit sa puno. Pangalawa, a field of crops sa 1 Corinthians 3:6-9. Binabanggit dito ni Pablo yung kahalagahan, mas mahalaga ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. Hindi si Apollos o hindi si Pablo ang mahalaga, sila yung mga sugo lamang. Pero ang mahalaga dito ay ang Diyos na nagpapalago at nagpapatubo at nagpapalago. At tinawag ni Apostol Pablo na bukirin ng Diyos ang mga mananampalataya sa Korinto. So tayo po ay bukirin ng Diyos. Okay? At ganun din sa talata rin ito ay tinuring din yung Apostol Pablo na gusali ng Diyos. So yun po yung mga images. So bilang gusali ng Diyos ay tayo'y kabilang doon sa mga part ng isang building. Ano? Mga images. Tayo mga mananampalataya. Okay, at dun sa John 4:35, sa Matthew 13:30, ay binabanggit doon yung tungkol sa ani or harvest. Na kung saan ang Panginoong Hesukristo, pagkatapos sa makikipag-usap sa Samaritan woman, dumating yung mga alagad, at sinabi niya, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. At pag tinignan niya yung mga tao na paparating, sinabi niya na sila ay tinulad ng Panginoong Hesukristo sa mga aanihin, yung mga maraming tao na papunta sa Kanya, no, para makinig. So, yung mga tao sa church ay mga tulad sa isang anihin, harvest. Yung Matthew 13:30, isa ito sa ilang mga parables doon ng Panginoong Hesukristo tungkol sa parable of yung pansirang damo at saka yung trigo na kung saan ay magkasamang tumubo. Sabi ng may-ari ay huwag mo nang galawin hanggang sa anihan, saka na lamang ihiwala yung trigo at saka yung pansirang damo. Ayun po yung katapusan ng daigdig, no? So ang church ay binubuo ng mga yung pong local church or yung visible church, kasi meron po tayong invisible church, the church that as God sees it, kung anong tingin ng Diyos sa visible church, tanging siya lamang yung nakakaalam ng ligtas, at yung invisible church po yun. At ito pong visible church na kung saan tanging ang Diyos, ito po yung church na kung saan ayon sa paningin ng tao, nakakita natin. At sa local church, meron po dito magkasama na mga professing at saka confessing church or people. Yung mga professing lamang ay hindi mga tunay na Kristiyano, no? So, darating yung panahon ng pag-aani. Ang Diyos po yung nagsasabi nito. Panglima, yung a new temple not made of literal stone sa 1 Peter 2:5, hindi na po literal na templo katulad na nasa Jerusalem during the first century, kundi spiritual stones. Yun po yung tawag sa atin doon sa 1 Peter 2:5. Sabi doon ni Peter then, a new group of priests, a royal priesthood. Ang tawag po sa church ay mga dakilang saserdote, mga bagong saserdote, mga priest.
Ang priest po ay mediatorial ang role, tagapamagitan, no? At yan po yung ating ginagawa sa ating po pananalangin para sa ibang mga tao. Tayo po ay namamagitan sa ating pong pagpapahayag ng truth, ating pong pinapahayag ang katotohanan ng gospel para sa mga taong nasa kadiliman, para po sila ay mailapit natin sa liwanag sa Panginoon. Sa Hebrews 3:6, God's house, tumutukoy ito sa iglesia, sa church bilang bahay o gusali ng Diyos, no? And then panghuli, yung the pillar and bulwark of truth, haligi at saligan ng katotohanan. So kung gusto niyo po ang makarinig ng katotohanan, sa church lamang po ninyo maririnig yan. Yung totoong church, ano ba yung kategorya ng totoong church? Una, sabi po ng mga Reformed theologian, kabilang na si Calvin, there must be a true preaching of the gospel. Gospel of Christ talaga, no? Bible preaching. Tapos there must be a practice of two ordinances, yung ordinansa ng baptism or sakramento sa iba, sacrament of baptism and Lord's Supper. Okay? And then kinakailangan din yung practice of discipline. Meron discipline. Yung mga tao may disiplinado. Sinabing ang oras ng pananambahan ay alas 9, nananambahan talaga, no? So, yun po yung church, yung tutunay na church, no? At ulitin ko nga, marami sa local church, hindi pa talagang kabilang sa iglesia ng Panginoon. Kaya po tuloy-tuloy dapat ang pangangaral ng gospel, no? Lalo sa panahon ngayon na marami ang mga nasa church, baka professing lang, akala nila iligtas sila, hindi pala, kasi iba yung kanilang pagkaunawa tungkol sa Panginoon. Ibang Kristo yung kanilang naunawaan, hindi yung Kristo lamang na makapagliligtas sa kanilang mga kasalanan, kundi ang kanilang gusto kay Kristo lamang, blessing, kagalingan pisikal, kapayapaan sa buhay, pero yung maging Panginoon mo siya at magpailalim ka sa kanyang pagkapanginoon at siya masunod sa iyong oras, sa iyong salapi, sa iyong mga ari-arian, sa iyong kalooban, yun ang medyo mabigat. At yun ang tunay na disciple ng Panginoon. Kailangan siya masunod. So yun po yung palatandaan ng church. Kaya yung church, pillar and bulwark of truth. Yung pong ibang kahulugan ng salitang bulwark, pwedeng ilintulad sa isang pader. Yung bulwark, pag sinabing pader, ito po yung nag-guard, nagiging defense. So kami mga tagapangaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos, ay kailangan na din po namin maging guardian of the truth. Kaya kapag may mga maling teaching na papasok sa local church, ito po ay dapat atin po kina-counter ng truth, ng liwanag. Okay? So, sa pagwawakas ko po, una, these metaphors of the church must awaken us of the richness and greatness of our privilege when God incorporated us to His church. Dapat po itong mga katotohanan tungkol sa mga larawan o images na ginamit para ilarawan ang iglesia, dapat ito ay gumising sa ating kamalayan at maunawaan natin ano ba yung yaman, ano ba yung kadakilaan, ano yung kadakilaan at kayamanan na nasa pribilehiyo na binigyan ng Diyos sa atin nang tayo kanyang ibilang sa kanyang church, nang tayo manampalataya sa Panginoong Hesukristo, na tayo tumalikod sa kasalanan, nanalig sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ano yung mga privileges na ito? Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na kamalayan dito, malalim na kamalayan, hindi lamang dito sa utak, kundi sa puso, na hindi biro ang naging pantubo sa atin para lamang tayo mapabilang sa church. Hindi natin dapat ito basta i-take for granted na yung membership natin, even sa local church, ganun-ganun na lamang. No? Umatin, humindi, pwede. Hindi po. Dapat, nakita natin ang privilege natin, tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, tayo ay babaeng pakakasalan ng Panginoon, tayo ay kabilang sa katawan ng Panginoon, dapat we do not take it for granted. Kasi mahal ang pinantubo sa atin, ang dugo ng Panginoon. Kaya dapat magising ang ating kamalayan. Ano ang gagawin pagtatalaga sa Panginoon at sa kanyang iglesia? Yun po ang dapat na nating naiisip.
Halimbawa, the church as a bride of Christ should stimulate us to greater purity, holiness, and love for Christ. Di po ba? So, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay kanyang pakakasalan, no? Parang isang tinayin tulad sa isang babaeng pakakasalan. At nais ng Panginoon na tayo ay lumakad sa panahon ng sa daigdig na ito na may kabanalan. Lumago tayo sa kabanalan, sa kalinisan at pag-ibig sa Panginoon. Ganun po dapat yung ating mindset habang nasa daigdig na ito. Hindi yung kalimutan ng gawain ng Panginoon, pabayaan ng gawain ng Panginoon, wag nang umaten, magpakasaya na lamang, maraming dahilan, walang ganito, walang ganoon. Hindi po, dapat tayo po'y lalo pang magpatuloy. Tayo manalangin. No? So, yun po yung una. Kung talagang tayo ay nakaunawa ng ating kaugnayan sa Panginoon bilang tayo yung pakakasalan ng Panginoon na malinis at walang bahid tungis. Kalawa, the church as family of God must prompt us to increase our love and fellowship with our brothers and sisters. Tayo kabilang sa isang pamilya. Yung nga pong isang anak na mapawalay sa kanyang magulang sa matagal na panahon nahihirapan ng kalooban. Pero kalimitan po sa church, hindi po tayo nagtuturingan bilang isang pamilya. Sapagkat kung ituturing talaga nating pamilya ang church, hindi natin iiwanan ang ating local church. Maliban na lamang kung tayo malipat ng lugar, malipat ng lugar ng tirahan, mapadestino sa malayo, at kahit nasa malayo, may open communication tayo sa internet, sapagkat bilang pamilya, nakakalungkot kapag tayo lumilisan sa ating local church. Huwag po ninyong iwanan ang inyong mga local churches, yung mga home church. No? Sila po ang ginamit ng Panginoon para kayo ay makakilala marahil sa Panginoon. Tapos lilipat kayo sa mga mega churches, sa mga magagandang church, no, na malapit sa mall, nandun na lahat. Huwag po natin gawin yan, mga minamahal ko. Kasi kabilang tayo sa isang pamilya ng Panginoong Diyos. So, increase natin ang ating love and fellowship sa isa't isa. Pangatlo, the church as a body of Christ, as a body with Christ as its head, must motivate us to use our spiritual gifts to benefit the body while depending and attributing everything to the head who is Christ. Ano pong ibig kong sabihin dito? Ng Panginoong Jesucristo bilang siya yung ulo ng ating katawan at siya rin nagbibigay ng iba't ibang spiritual na kaloob, ay dapat po natin gamitin ang bawat spiritual na kaloob na meron tayo, no, para patibayin ng iglesia. Huwag natin pabayaan kung tayo may gift of teaching, magturo po tayo. Pagtiyagaan natin. Meron tayong kaloob ng generosity, magkaloob tayo lalo ng buong kasiyahan. Kung tayo may kaloob ng gift of mercy, patuloy nating ipadama ang kahabagan sa iba-ibang mga kapatid na nangangailangan. Kung tayo may kaloob na administration, gawin natin ito ng masikap para sa karangalan ng Panginoon. Kung tayo may kaloob sa pag-awit, no? Paggamit natin sa Panginoon, pagtugtog, ipagamit natin sa Panginoon. At ang nabibigyan luwalhati ay ang Diyos. Pero yung wala tayong gagawin, mga minamahal ko, wala tayong bahagi. Nakakalungkot. Naturingan pa naman tayong kabilang sa katawan ng Panginoon. Ultimo po yung buhok sa ilong ay may function para salain ang mga virus at bacteria na maaaring pumasok sa ating respiratory system. So, kahit na maliit na bahagi ng katawan ng tao may function. Kaya wag kang maging dysfunctional na kaanib ng iglesia ng Panginoon. Sapagkat kung tunay ikaw miyembro, pumilos ka, gawin mo ang bahagi mo. At huwag mong kalilimutan na iyong ibigay ang glory sa Panginoon, ang luwalhati sa Panginoon, bilang kabilang sa kanyang tinubos na iglesia. Nawa, marami tayong natutunan sa pag-aaral na ito tungkol sa metaphors ng church ayon sa paggagamit sa banal na kasulatan. Muli, magandang hapon po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.